Can we greet our, yung ating pong katabi? Pwede po ba nating batiin na kumusta ka na? Alam ko ang Diyos ay maraming gagawin sa iyo sa buhay na ito. Amen. Nice to see you again, church. Amen. Sige po, kung tayo po ay ready na, bibiyahin na po tayo. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At tunay nga po ang Diyos ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Before I give to you our message and the topic of our message, I would like to share to you what is the theme of our church this month. The God who began is the God who will finish. Marami pong inumpisahan ng Diyos sa buhay na dapat nating maintindihan, siya din po ang tatapos, hindi ikaw iyon. Hindi mo trabaho ang magtapos. Ang Diyos po ang nagtatapos ng lahat ng bagay sa buhay. Kaya minsan po ang tao napapagod, alam niyo po, kinakaya niya lahat ng kayanin niya, pero hindi niya nakikita kung ano ang part ng Diyos sa buhay niya. After sometimes, dapat makita po natin yung hangganan ng tao, ng buhay, para huwag po tayong mapagod. A lot of people, they are burdened to do many things in life because they own everything, na sila lang po yun. Diyos po ang nag-umpisa, Diyos din po ang tatapos ng many things sa buhay po natin. Just always remember that, ang buhay na yan. And today, we're proceeding in our main subject today. If you can see, those things God created in 6 days, there's a lot of things that God is going to do in our life. Right? Nakita po natin how powerful God is nung create niya ang mundo. Kasi He is the only one, God, who can establish the work of His hand. And He is the God can establish also the work of the hands of His people. Naniniwala po ba kaya ngayong umaga na ang kamay nyo ay instrumento lang ng Diyos para ma-establish niya yung mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay mo? Kung hindi po natin nakikita ito, dapat po malaman natin at maintindihan natin. Always remember, God is the ultimate source of and foundation of our life that exists both seen and unseen. Ang Diyos po ang gumagawa ng lahat ng bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita. Kaya nga ang Kristiyano, hindi pa lang dumadating ang maraming bagay in the future, ang Diyos pinakikita na yan. Kasi He is the one who created those things para sa iyo. And that is what? Your faith. Ang isang Kristiyano dapat yung mga bagay na hindi pa palang nakikita, naiintindihan mong darating yun kasi meron kang pananampalataya. And you are created with God with this kind of faith. Ang tao po ay nilalang kasama na ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi mo dapat alalahanin yung mga bagay na hindi pa dumadating kasi God established that in the beginning because He created all things na nakikita po natin. Even the things that we can see na nag-e-exist sa mundong ito. Now, makita po natin, ito yung power ng God sa buhay. God as a creator. Many scriptures in Genesis chapter 1 and 1, He said, in the beginning, God created heaven and earth. Meaning, He's a powerful God, a sovereign God. Nothing is impossible to God. In 1 John 3, He can't do anything without God. And this is Jesus. All things was made through Him and by Him. Sino ba yung tinutukoy dito? Ang tinutukoy po dito yung Diyos na kinikilala mo. Yung Diyos na pinupuri mo. Yung Diyos na pininiwalaan mo. Bakit ngayong umaga nahandito ka, sumasamba, nagko-communion. Kasi iyon yung Diyos na nangako sa'yo. God, as a sustainer beyond creation,
Siya po yung nagpo-provide ng lahat. At siya po din po ay nagme-maintain to govern. All exists, lahat po ng bagay, siya ang may hawak at may control. At kasama po dyan yung ating physical and spiritual na kalagayan sa buhay ng bawat individual. Ibig sabihin, kung titingnan po ngayon nating umaga, ang laki ng kinalaman ng Diyos sa buhay mo. Kasi bakit? Siya yung nag-create sa'yo. Siya yung magpuprovide sa'yo. It is very clear po ngayon na umaga na ikaw ay kinreate ng Diyos, siya magpuprovide ng lahat bagay. Ano ba yung foundation ng role ng Diyos? Everything there is the one who established. Ibig sabihin, sa Genesis pa lang, siya lahat ang nag-establish ng lahat ng bagay na yan. At makikita na dito, everything was built to Him, through Him. At ito po'y madalas nating makikita na illustration sa buhay natin, the analogy of the house, kapag may bahay, may nagtayo. Kapag may pinaplano ka, may nag-a-accomplish nito. At may gumaganap dito. Because God established this kind of things to our life. In Hebrews chapter 3:4, sinabi dyan, every house built by someone. Meron po doon nagbibuild ng bawat bahay. But, sabi niya, God is the builder of everything. Ibig sabihin, when God started establish the works of our hands, it's not you. It is the work of mighty hands of God. Kaya nga may mga bagay po na hindi natin kayang kontrolin sa buhay kasi limited ang binigay sa iyo ng Diyos. But, yung pagtitiwala mo sa Diyos at pananampalataya, ito yung nag-a-accomplish ng maraming bagay sa buhay. Hawak po ng Diyos ang mundo kahit buhay mo hawak ng Diyos. Yung hiningang-hinihinga natin, hawak din po ng Diyos yan. Kaya isipin po natin, imagine natin gaano kahalaga ang hangin na paghinga. Kapag ikaw ay nag-50-50, dadaling ko sa ospital, magbabayad ka ng oxygen. Tama, mali. Binabayaran mo ang oxygen, pero ngayon nakakahinga ka ng libre. Because God controls everything. Libre yan. Kaya siya po lahat na may hawak ng mga bagay na yan. This is our main topic. The God who established the works of our hands. Ang Diyos po nag-establish ng bawat bagay na ginagawa ng ating mga kamay. At ito po yung magandang bagay na dapat na makita ng bawat isa sa atin. This is our verse. I just want to read this verse. He said, "Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. May your deeds be shown to your servant, your splendor to their children. May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us." Yes, establish the works of our hands. Kung makikita natin dito, it's very general. Kung ikaw po'y pamilyadong tao, listen church, binanggit dito yung children. Binanggit din yung bagay na para sa'yo. Ano ba ang purpose ng Diyos? Sabi niya, kami ay iyong pasayin ayon sa dami ng araw ng iyong pagpapahirap sa amin at kasindami ng mga taon na ang kasama ay nakikita namin. Mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanyang mga anak. Church, may kinalaman po ang mga anak natin dito sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang mga gawa ng aming mga kamay. Oo, itatatag mo ang gawa ng aming mga kamay. We should believe on that. Let's pray. Lord, kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay buhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa binibigay mong pangunawa sa amin. Even, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin naiintindihan, lubha mong pinauunawa sa amin ang mga bagay nito. Lord, habang kami ay nakaupo, ang bawat isa, mangusap ka, Panginoon, at ipakita mo ang lahat ng bagay
sa buhay namin habang kami ay nakikinig sa iyong mga salita. Holy Spirit, God, walk in our midst. Give us understanding to your words so that they may believe the heart of wisdom today at sa mga darating na panahon. Lord, thank you, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. This word emphasizes two things na dapat po nating makita. Acknowledging the past and seeking joy. Prayer for God's favor. Marami po sa atin, nakikita natin ngayon, sa sinasabi natin, kasi ito po, ang Psalms po pala, by the way, ito po, ang author po nito ay si Moises. Bakit niya po isinulat to? They are experiencing, during that time, yung paghihirap ng tao. Bakit? Kasi by disobeying sa kagustuhan ng Diyos. It is a logic lang eh. Ang tao naghihirap kasi bakit? Hindi mo sinusunod kasi ang Diyos. Ganun lang po kasimple ang ating pangunawa ngayong umaga. Bakit ka ba naghihirap? Hindi mo kasi sinisunod si Lord. Kasi bakit? Sinasabi nila, ikaw ay nalalayo, nakakalimot, nawawala ng panahon sa Diyos. Sa mga panahon na nangangailangan ka, naaalala mo ang Diyos. Tama po, mali. At minsan, ito pa yung isang magandang bagay, bakit naman yung mga tao na yan, wala naman Diyos, pero nananagana. Unfair ba ang Diyos? Hindi po unfair ang Diyos. Ito po din yung nalaman at naintindihan ng mga taong ito, noong mga panahon na yon, na sinabi niya na kami ay iyong pasayin ayon sa dami ng araw. Meaning, sinasabi sa atin ng Diyos ngayon na umaga, ang panahon natin at ang buhay maikli lang. Pero kung ang buhay alam mong maikli at puro pa ng paghihirap at dusa, isang miserableng buhay ito. Hindi mo makita ang paggawa ng Diyos sa kanyang mga kamay. Makikita natin dito, bakit hindi tayo dapat mag-alala at mainggit sa mga taong hindi naman kumikilala sa Diyos. You are blessed today because naiintindihan mo na ang kasaganaan hindi i-design ng Diyos yan para lamang sa sarili mong kasiyahan. Ang kasaganaan ibinibigay ito upang malaman mo may isang Diyos na mabuti sa buhay mo. Ito yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Although may paghihirap sa buhay, pero lumalabang ka ng patas. Ito yung gusto ng Diyos. Pero hindi natatapos doon ang nais ng Diyos. God will make something to us to glorify His name in second generation that comes. Ang Diyos po may mga plano dapat natin maintindihan ngayong umaga na ang Diyos ay gagawa ng isang bagay even though ang buhay ay may hirap. Normally, makikita naman po natin ang OFW, hindi naman hayayay ang buhay. May iba talagang paghihirapan mo bawat reals para lang maipadala mo sa Pilipinas. But do you think it is the sign of God? Ito ba yung sinisimbolo ng Diyos na paghihirap? Hindi. Upang maintindihan mo lamang na lahat ng bagay ay dapat i-value. Minsan ang isang bagay kapag pinaghihirapan mo, doon mo lang naiintindihan ang kahalagahan nito. Kasi pinaghirapan mo. At ang ini-establish ng Word of God ngayong umaga, makita natin na ma-acknowledge natin yung joy. Kahit ang isang OFW naghihirap para sa pamilya, dapat you're seeking joy. Sinisik mo yung joy, Lord, pasayahin mo ako kahit mahirap ang buhay. Lord, masaya naman ako kahit ganito yung buhay at hindi ko dapat ilagay ang sarili ko sa mga taong nananagana kasi may design ang Diyos sa buhay. Kaya nga sinabi dito, kami iyong pasahin ayon sa dami ng mga araw. Batalo ka dito. Kapag ang buhay na maikse, hindi mo ini-enjoy. Pero dapat, ang importante dito, makita mo yung purpose ng buhay. Ang sabi niya, mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod. Mahayag, meaning ipakita mo
Yung mga bagay, sino ba yung lingkod na sinasabi dito? Ito po yung mga taong naniniwala, nananampalataya, at nagtitiwala sa Diyos. Kung ikaw yung taong iyon, ikaw yung pinag-uusapan natin dito. Na ang Diyos ay may plano sa mga taong nagtitiwala upang luwalatiin mo sa kanilang mga anak. Ibig sabihin, kapag ang buhay nakaloob sa Diyos, pinagpapala ang mga gawa ng kamay, ito yung pwedeng ipamana na makikita natin. Ito yung kagandahan ng bagay na pinakikita ng Diyos. Dito, ang salmista po dito, makita natin, ina-acknowledge siya, hindi naman lahat ng bagay na dumadating sa buhay pangit. Meron ding magandang bagay na pinakikita ang Diyos na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung simple na pagaanin mo ang buhay ko, hindi magaan sa buhay ng isang tao. But ang nice ng Diyos dito, in the presence of God, sufficient po ang joy ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Although may hardship na tinatawag. May paghihirap ang buhay, pero dapat hindi na-steal yung hirap. Pero naiintindihan mo. Naniniwala po ba kayo na ang isang bagay, pag pinaghirapan, binavalue mo yan? Tama, mali. Kaya nga ngayong umaga, pinakikita ng Diyos sa bawat paggawa ng isang kamay, in-establish ng Diyos yun for us to realize na yung Diyos siya ang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya, sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. Ito po ay prayer. Salita po ito. O pangungusap po to ng isang panalangin na humihingi ng pabor sa Diyos. Ibig sabihin ngayon lamang po, natututunan natin sa mga talatang ito na tayo po ay i-acknowledge po natin na kahit may hirap, may ginhawa din ang buhay. Pero tinuturuan tayo ng Diyos sa bawat bagay na gagawin natin, unahin mo na may kasamang panalangin upang maghari ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At makikita po natin dito, kaya tayo dumadalangin sa Diyos, kaya sinabi ni Moses sa lahat ng bagay nito, kasi ang isang panalangin sa Diyos, ito'y nagbibigay ng isang positibong pananaw sa buhay upang maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Tanong, kailan ka huling nanalangin sa Diyos? Matahimik po tayo. Kasi bakit? It is matter to God to hear your voice when you are praying. Importante po sa Diyos na marinig ang iyong salita. It is impossible to establish the work of our hands kung hindi humihingi ka ng basbas ng pagpapala at pabor ng Diyos. Ang kagandahan po ng Diyos dito, makikita natin, ang kasaganaan dadating niyan kung hinihingi. May-establish ng Diyos ang lahat ng bagay na yan kung hinihingi po ng bawat isa sa atin patungkol sa Diyos. At ito po yung mga bagay na makita natin, acknowledging the past. Kahit na pangit siya, may maganda pa rin dadating. Lagi niyong tandaan, ang buhay hindi pare-parehas. May maganda sa umpisa, pangit naman sa huli. Pero kung pangit ang sitwasyon mo ngayon, pwede mong pagandahin sa huli ang buhay. At kung may mga bagay na dumating sa atin na hindi maganda, it's time for us na mabago ang lahat ng bagay na yun. Kasi may isang Diyos na nagpapala sa atin. Kasi ang panalangin na to, sabi, mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod at duwalatiin mo sa kanilang mga anak. Church, wala kang pwedeng ikwento sa anak mo pag ikay tumanda kung walang ginawa ang Diyos sa buhay mo. Pangit ang buhay kapag wala kang ikukwento pagtanda mo. Kapag umuuwi-uwi ka na ng ganyan, tapos wala kang kwento sa mga bata, parang walang nangyari sa buhay. Kaya nga ang sabi niya dito, mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak.
Hello, mga mami. Ang ganda ng promise ng God. Kaya pala establish ng Diyos ang gawa ng iyong mga kamay para makita ng anak mo ito. OFW, hindi po tayo nagtatrabaho dito sa Qatar para ipamana sa anak. Ipinakikita natin dito na ang pamanang pwedeng iwan sa ating mga anak ay yung kabutihan ng Diyos. Number 1. Kapag ibinigay mo sa bata ang lahat, hindi nila maintindihan ang hardship. Pero importante ito na ihag mo sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos. Alam mo ang magandang ibigay sa anak? Yung pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Yun po. Most likely, ang mga kabataan ngayon saan sila weak? Emotion. Why? Ang mga parents po hindi natututukan ng mga bata kaya they are weak in emotions. But I think today, God is talking to us, the great investment to our children, for them to see, to share the goodness of God in our life. Kasi ang bata, kahit nag-aaral, matalino, kailangan niya ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi lamang basta talino. Kailangan ng henerasyon ngayon, hindi lamang matalino. Ito yung henerasyon na matalino na may Diyos sa puso. Ito yung kailangan ng henerasyon. Kasi bakit? God is the one to establish the work of our hands, not just only our hands, but our children also. Ito po yung kagandahan ng mga bagay na yan, na nais ng Diyos. Now, makita po natin dito, sabi niya, how can God establish the work of our hands, acknowledging the past affliction and seek joy to the remaining days? Sabi ni Psalms, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ito din po ay sulat ni Haring and ni Moses. Sabi niya, turuan mo kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw upang makapamuhay kami na may katalinuhan. Hello? Ibig sabihin, ang buhay pala, habang may hininga ka, dapat matalino ka kung paano mo gamitin ang buhay na ito. Kasi bakit? Ang buhay na matalino, pwede pong ipamana yan. Kasi hindi nauubos yan. Kaya nga sabi niya dito, recognizing the brevity of life. Dapat maintindihan po natin na ang buhay ay maiksi lang. Kaya ang sabi ng Salmo, turuan mo kami. Kasi ang tao nakakalimot na someday pag nagkasakit ka, mawawala ka. Pero kung hindi ka nagpapaturo sa Diyos ng katalinuhan para mabuhay, ang buhay na hindi mo magagamit sa tama. Di ba makita natin ngayon? Ang daming C ngayon. Ano yung C? Ang daming sakit. May cancer. Pero ano gamot sa cancer? Malaking C. That is Christ. Ito yung dapat makita. Recognizing the brevity of life. Dapat makita natin na ang buhay maiksi. Living with a purpose. Ang buhay mo ba may layunin? Gumigising ka pa sa umaga, just gumising lang, na walang layunin? Seeking wisdom. Maghanap lagi ng karunungan. Kasi bakit ito yung magdadala sa iyo sa katagumpayan ng buhay? Hindi naman bababa ang Diyos para establish yan. Ang nag-i-establish sa buhay mo, yung karunungan, yung living with a purpose. Pag naintindihan mo yan, nakikita mo unting-unting ini-establish ng Diyos yung plano niya sa buhay mo. Pag naghahanap ka, makakasumpong ka. Being mindful, pagiging maalalahanin. Yung mindful po, makikita natin, ang bawat isa po na makikita natin, dapat yung mindful, you have the mind to appreciate even the small things that God has given to you. Dapat, pagiging maalalahanin, inaalala mo, Lord, ang buti mo naman eh. Sapat ang biyaya na nagmumula sa iyo. Rather than dwelling your past, enjoyin mo yung mga bagay na nangyayari. But ang importante dito is,
Huwag kang mag-dwelling sa mga situation. Ba't nandun yung mindful na pagiging masiyahin at pagiging mapasalamat sa Panginoon? Yun po. Kasi, ang iklihan na nga ng buhay, hindi mo pa alam ang purpose ng buhay mo. Hindi ka nagsisik ng wisdom para makita mo ang buhay may katalinuhan. At even, simple man ang bagay, nakakalimutan mo magpasalamat. Pero ang dami mo dapat pasalamatan. At higit sa lahat, dapat nagpapasalamat din tayo sa challenges ng buhay. Kasi bakit? Doon po tayo tumatalino. Yan yung mga bagay na dapat na makita na making the most each day. Sulitin natin ang bawat araw, sandali. Kung may katalinuhan ka, then masusulit mo ang araw na may katalinuhan. Recognizing the value each day na binibigay ng Diyos. Each day means, bawat paggising, i-value mo, Lord, nagpapasalamat ako kasi nagising pa ako ngayong umaga. At gumigising dapat tayo lagi in a positive manner and way ng buhay na ito. At makita po natin ng ginagalawang buhay ng bawat isa sa atin, makikita po natin may mga impact yan. Kasi bakit? Ang buhay na maikse, nabigay sa iyo ng Diyos, nagbibigay impact, at dapat nagiging aware tayo, nagbibigay tayo ng attention at being gratitude. At ang bawat araw ay mahalaga sa harapan ng tao to learn and to grow. Ang buhay po, habang may hininga tayo, mga ate, mga kapatid, may paglago, may pagtalino. At higit sa lahat, meron pong makikita nating kabutihan ng Diyos sa buhay. Let God replace those with the days of joy and gladness. Kung hindi mo kayang palitan ang bagay na hindi maganda nung past mo, alam mo ang Diyos. Hindi mo kayang, kapatid. Manghihina ka lang, pero ang God in-establish ang lahat ng bagay na yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano sabi niya? Life is limited. And each day is a gift. Acknowledging this help us to prioritize what truly matters. I-priority mo sa buhay. Priority po, mahalagang buhay, bagay sa buhay. Kasi ang buhay limited. Di ba sabi kanina, pasayahin mo ang aming mga araw. Ano sinabi kanina, binasa natin, teach us to number our days. Ito yun. Sa maikling buhay, i-priority mo yung pinaka-importanting bagay. Isa-isa lamang, kapatid. Kung ano lang po yung mahalaga. At yung hindi mahalaga, ipang-number 10 mo na yung hindi mahalaga. Kasi bakit? Life is limited. Each day is a gift. Kulang man ang pera mo sa wallet mo, yung gumising ka ng umaga, it is a gift from God. Kasi sometimes, we acknowledge life when we are blessed in more things. Bakit hindi ba blessing yung gumising ka ngayong umaga at nagpuri ka? Kaya habang may buhay tayo, acknowledging. Prioritize. Ano ba dapat ko i-priority? Pag senior na ako, kailangan kong palakasin ang aking sarili. Ilaan, mas maraming maglaan sa buhay na ito. Kasi ang buhay patanda na. Kaya sinasabi nila, dati kinakanta mo lang ang paa, tuhod, balikat. Pero ngayon, nahaplusan mo na naipikas yung oil. Paa, di ba? Kasi, bakit? Sige, pansinin nyo. Dati, ikaw yung nagmamano. Pero ikaw na ngayon yung pinagmamanuhan. Hello, gising-gising naman. Life is limited.
Hindi ba? Ibig sabihin, ito yung may katalinuhan na buhay. Ito na pala edad ko. Lord, kumakatok na ba ang kalangitan? What I'm trying to say is to live with wisdom. Yung natitira mong buhay, kanino mo iniaalay? Sa problema? Kaya nga sinabi, acknowledging this helps us to prioritize what truly matters. Ano ba ang importante? Ang buhay na to, maging masaya, maging pagpapala ang buhay mo. Meron mang wala, yung tawa mo lang nakaka-bless na. Alam niyo mga kapatid, minsan ang tao hindi naman kailangan lagi yung may aabot kay. Pero yung may makausap lang, i-encourage mo siya. Bukod pa yun, sa isang regalo na ibinigay mo na iniwan mo lang. Kasi bakit? Life is limited and it is short only. You have put gladness in my heart more than in the season that their grain and wine is increased. Bukod pa raw ito, kaysa sa mga mayaman, maraming ani, yung magkaroon ka. Alam mo ito, yung sabi dito, yung kasiyahan, hindi mo pwedeng ikumpara ang kasiyahan sa maraming bagay naman na hindi ka masaya. Lagi yung tandaan, hindi lahat ng sagana sa buhay masaya. Pero ang sinasabi ng Diyos dito, kapag may Diyos ka at nagtitiwala ka, yun ay kasapatan ng kayong kasiyahan. Hindi ba? Sige po, sino po yung mga dumanas ng mga panahon na tayo po ay talagang gipit? Di ba nagkakasya naman? Kasi sinasabi nga ng mga magulang natin, magtipid tayo. Sabi nga na, yung sapatos na yan, maliit, pero pagkasya mo muna, butasan mo, kung lumalakas na yung paa mo, sapatos din naman. Kasi bakit? God wants us na tayo nabubuhay hindi para dito. Mas may importante doon. Yung buhay na nakikita mo, na pinakikita ng Diyos. Kaya nga sinasabi, simple lang, dapat masaya. Kasi bakit? Dapat walang maagaw nito, yung bagay nito. Second is, ask God to establish the work of the hands of our children as God established. Ngayon po, para sa mga mamis po, how long you have been talking with your children about God? Mga mamis, wag lang puro padala. Ikwento nyo naman yung nagbibigay na nagpapadala. At iyon si Jesus. Sabi niya dito, we will not hide them from their children, but tell to the coming generation glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Paano malalaman ng mga kabataan ngayon ng henerasyon na to na may isang Diyos na nagbibigay sagana sa buhay ng bawat isa kung hindi mo ikinukwento? Dapat ikinukwento din po ang Diyos. Mga mamis, pag po tayo nagpadala, dapat ikinukwento din si Kristo. Kasi dapat nakare-recognize po ng henerasyon ngayon si Jesus para ma-establish sa buhay po nila yung mga bagay na nais ng Diyos. The essential things to establish of God's Word to our children. Teaching God's Word. Naniniwala po ako walang magulang na hindi yung gusto niya, na walang magulang na naghangad sa anak niya na hindi maging successful someday. Di ba? Kaya nga po tayo nandito para mapag-aral ko si Junior. Si ganito makakuha ng course. But you know, one thing is missing and lacking sa buhay. Teaching them to trust God. Living a godly example. Dapat tayo po yung nangunguna sa buhay. Makita ng mga anak natin. Si Mami, lagi akong sinasabihan mag-pray. Si Mami, lagi akong sinesharan ng Word of God. Kasi bakit? When we do these things, nag-establish po tayo sa buhay ng isang bata na hindi magtiwala sa iyo.
Kasi somehow mawawala tayo lahat, mamamatay tayo. Pero yung ibinigay mo sa bata habang siya'y tumatanda, hindi mawawala yan. Yung pagtitiwala sa Diyos, yung mga bagay na mabuting ginawa mo, hindi nakakalimutan ng bata yan. And when you do these things, nag-i-establish ka po ng isang bagay sa buhay ng bata at nakikita mo, nagiging better person siya paglaki. Pinagpapala ng Diyos ang mga gawa ng kamay kasi bakit? Naibahagi mo yung mga bagay nito sa buhay ng batang ito. Sharing testimony. Kailan ka huling nagkwento ng kabutihan ng Diyos sa mga anak mo? Dapat kinukwento din po para ma-amaze yung mga generasyon na ito. Alam mo, anak, halika dito. Napakabuti ng Lord. Pero mo, may tumawag sa aking customer. Hindi pa nag-iinit. Nabili ka agad to. Why? You establishing the faith that comes from God. Ini-establish mo yung bata na magtiwala sa Diyos, hindi sa iyo. Kaya tingnan nyo, ang bata, kapag nawala na si mami, si daddy, nanghina na namatay, hindi sila makatayo sa sariling paa. Bakit? Ito ang nakalimutan mo. Turuan sila, i-share ang testimony mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. At tatanim yan. And then you establish good things sa buhay nila and good character. Especially, sinasabi ng anak mo, si mami, sabi niya kahit mahirap ang buhay, dapat daw good ka. Di ba? When you say this word, when you hear this word, you establish already building a legacy of faith to your children. Hindi sila nagtitiwala sa iiwan mo, but nagtitiwala sila sa ibinigay mong Diyos sa kanila. Ito yung dapat na maiwan sa mga anak natin sa generation na ito. Building a legacy of faith. Kasi bakit? Pag na-establish po natin yan, kahit mawala tayo dito, tatanda tayo eh. Pero yung ma-establish mo na ang anak mo manampalataya, kahit wala ka, tatayo yan. Kasi bakit? Ganyan yung nais ng Diyos. Sabi niya in Joel 1 chapter 3, 1:3, tell it to your children and let your children tell to their children and children to the next generation. Isalaysay ninyo ito sa inyong mga anak upang maisalaysay naman nila ito sa magiging mga anak nila at sila ang magsasabi nito sa kasunod nilang saling lahi. Ibig sabihin, yung isang pamilya, hindi daranas ng mga bagay na yan, hindi napuputol. Kasi bakit? Naisasalin po natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat henerasyon. Halimbawa tayo, ngayong Kristiyano, na-empower mo yung henerasyon na to. Sa susunod na henerasyon, hindi na na-empower, tumigil na. Kaya nga sinasabi nila, si mami nag-abroad, nakapundar, hindi tinuruan yung mga anak. Nung nawala ka, naghihirap ulit. Nung nanganak yung mami, yung anak ng anak niya, yung apo niya, sasabihin, dati meron daw kami, makapag-abroad ulit para magkaroon. Kasi bakit? Hindi natin na ibibigay yung totoong value. Ano ba yung value? Magtiwala sa Diyos, i-value ang buhay, bilangin ang bawat araw na meron. Hindi po masama kung marami kang bagay ibigay mo sa anak mo, but try to explain bago ka magbigay. Hindi ba para sa susunod na henerasyon, naiintindihan ng mga bata, paulit-ulit lang yan. Sumasalin. Na-avoid po natin yung hirap. Kasi bakit? Ikinukwento natin. Kasi when we do these things, we building a legacy of faith. Kaya sinasabi, God bless the work of the hands of His people. Kasi bakit? Naipamamalita yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. And next, makita po natin dito,
Ang utos niya ay itanim sa iyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, at sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at tali sa inyong noo. Ano po ba yung sinasabi dito? Lagi po doon natin paalalahanan na ang mga batang ito, ano man ang mangyari, dapat may isang Diyos pa rin silang pinagkakatiwalaan sa buhay na ito. Mami, lagi pong natin tandaan, pinaka-importanting bagay po sa buhay natin, maakay ang mga anak natin sa pagtitiwala natin sa Diyos. It is impossible po na mabuild ang isang henerasyon. Kung ikay bine-bless ngayon ng Diyos, so well, good. Pero anong nais ng Diyos, mai-transfer mo ito sa susunod na henerasyon para yung anak mo i-value yung lahat ng mga bagay na yan. Kasi ang bata, pag hindi natin tinuro yan na maging malapit sa Diyos, yung blessing lang ang makikita niya. Think about that. Prayer for God's favor in our works. Alam nyo, isang bagay po ang makita natin dito po yung huli. Kung gusto mong i-bless ng Diyos ang work ng hands mo, i-commit natin ang lahat ng bagay na yan. Even ang our plans. Kaya nga, di ba sinabi niya, sumaawin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at itatag sa aming mga gawa, sa aming mga kamay. Hinihingi po yan sa Diyos para pagpalain. Kung may gagawin ka man, dapat mas inuuna mo magtiwala sa Diyos kaysa sa mga bagay na gagawin. Where prayer is significance about work, it is favor from God. Ito po ay pabor na nagmumula sa Diyos na kailangan po nating maintindihan. Ang verse po na ito, it is implies success po, dependent on our Lord. Kapag ang isang tao po ay mapanalanginin sa bawat araw, especially sa kanyang paggawa, ito po ay bine-bless ng ating Panginoon. Kaya sinasabi niya, I will establish the works of your hands. Hindi pwedeng establish ng Diyos ang mapagpalang araw mo kung hindi mo sinisikap unahin yung i-bless ka ng Diyos sa buhay na ito. Lagi po natin tandaan, ang paghihirap po ng isang tao, okay lang yun. Nag-exert ka ng effort sa pagpatrabaho mo. Pero kailangan mo din po ng favor ng Diyos. Hindi lang basta effort. Kasi tingnan mo, ang tao kahit maghirap minsan wala rin. Bakit? But when you recognize God, that He is a God who can handle the situation, then doon mo maintindihan. May isa palang Diyos na mabuti sa buhay na ito. Establishing the works, pagtatag ng mga gawain. Meaning, makikita po natin dito sa buhay na ito, yung establishing significant po nito, yung ma-endure po natin. Yung mga bagay, even though may mga challenges, but yung successful po, while we are praying, firm, independent sa Diyos po, yung mga bagay na ito. Yun po yung kalagahan. Kapag ikay nananalangin sa isang trabaho, isang gawa, ibig sabihin nito, pinagkakatiwala mo sa Lord ang lahat ng mga bagay nito. Dapat ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin, na gagawin ng kamay natin dito, ay pundasyon nito yung Diyos. Sa Diyos, dapat nagmumula ang lahat ng mga bagay nito. Kasi bakit? When we pray God, to God, humihingi tayo ng assurance, ng blessing, ng direction sa buhay na ito. Kaya nga, dapat makita natin, ang Diyos nag-establish po sa buhay na ito. Yun po yung kagandahan na ito. Prayer is significance. Bakit pa tayo kailangan manalangin? Kasi humihingi tayo na pagpalain ng Diyos yung gawa natin at yung favor. Minsan makikita mo, kahit hindi ka humihingi sa Diyos, may favor na dumadating. Kasi bakit? Mas natuto kang magtiwala sa Diyos kaysa iasa sa ibang tao ang buhay. Yun yung importante. At ini-establish na lahat ng gawain mo. Kaya nga importante po sa buhay natin na ibibigay ang lahat ng mga bagay na ito. Application po natin. Sabi niya, I am a vine, you are the branches.
Whoever abides in me and in him, he it is that bear much fruit, for apart from me, you can do nothing. Ano po sabi niya sa Tagalog? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Anong importante ngayon bago tayo magtapos? Lahat ng pagpapagal mo, basura sa Diyos yan. Kung hindi nakakonekta ang buhay mo sa Diyos na nagbibigay ng mabubuting bagay. Apart from me, you can do nothing. Bakit? God, He is the one who established the works of our hands. And for our conclusion, may the favor of our Lord rest on us, establish the work of our hands. For us, yes, establish the work of our hands. And the Lord will guide you continually, satisfy your desire, scorch, place, and make your bones strong, and you shall be like a watered garden, like a spring of water, whose waters do not fail. Makikita po natin ito yung mga promises ng Diyos na ang lahat ng pabor i-establish sa ating kamay, at sa ating kamay mapangyayari ang pabor ng Diyos na dapat nais ng Diyos na nasa sa atin. Hindi lamang yun, igagay po tayo ng Diyos sa lahat ng bagay na ating gagawin. Tayo pong lahat ay tumayo.